And I hereby designate Mr. Diego Francisco as a representative of the United States government in this town of San Juan, Batangas. Also, I would like to emphasize that we have come here on a mission of peace, not to destroy, but to build. And I sincerely hope that this will be the beginning of an everlasting friendship between our two countries. Diego, binabati kita. Salamat po, Gobernador. Congratulations, Diego, and good luck. Ano ba naman? Bagal-bagal mo naman dyan, ah. Tatanggalin tayo. Bakit masyadong apurado ka? Saka bakit ba masyado kang masigasig sa pagkinig kay Diego? Wala akong magagawa. Yan ang utos na nanggaling sa munisipyo. Munisipyo? Kalimutan mo yan. Mabuti pa lumakad ka na't iwan naman ko dito. Sabi, masyado ka kung magsalita. Masyado ka marunong. Isip mo kung napakagaling kang lalaki. Bakit? Hindi ba yan narinig sa munisipyo? Halos isa. Magaling Amerikano. Sumunod tayo. Tumulong tayo. Sawa na ako sa mga bagay na yan. Sumusobra ka, Ruben, ha? Huwag mo susunutin, ha? Ricardo, Ruben! Ano ba kayong dalawa? Para kayong mga aso't pusa. Ang lalaki na ninyo. Ay, hindi pa kayo magkasundo, hindi kayo marunong mahiya. Silvin ho, eh. Oo, sumusobra yung loob niyan, eh. Tama na yan, magsilakad na kayo. Sasama ko rin ho si Elias. Ikaw na nga ang bahala. Ayun na. Sige, mauna ka na. Sige, Nana, sumulit ka. Elias! Elias! Ano yun, kuya? Halika sandali. Andyan na ako. Inay, pakapot nga ninyo ang damit ni Elias at napakay madami. Bakit, kuya? Alis ba kayo? Oo, isasama ka namin sa munisipyo. Bakit? Anong gagawin natin sa munisipyo? Makikinig tayo ng tungkol sa magagaling na Amerikano. Daw. Huwag na ninyo ako sama. Marami pa akong gagawin dito, eh. Magpapaligo pa ako ng kalabaw, eh. Sige na, anak. Sumama ka na sa mga kapatid mo. Kaya na, kami papalam sa inyo. Oo. Ikaw, Ricardo, matanda ka sa lahat. Dapat ninyong ipako sa kanilang mga nasa gusto nila o hindi. Ang anumang ipinag-uutos ko tungkol sa kayusan ng bayan ay kinakailangan nila sundin. Walang layunin ang gobyerno Amerikano maliban sa katiwasayan, katahimikan at pamumuhay na lahat. Magiging mahigpit ang pangmalakad na gagawin kong ito. Yan ay dapat ninyong malaman na lahat. Ang lahat ng mga lalaki sa POC na ito ay kinakailangan magpadala ng kanilang pangalan upang sa gayon ay magkaroon kayo ng katibayan. Magiging mahigpit ang pamamalakad na gagawin ko dito. Yan ay dapat ninyong malaman na lahat. Sapagkat ayon na rin sa kataas-taas ng pamanuan, ang POC na ito ay pinamumugaran ng mga revolutionaries. Kaya upang huwag kayong mapagkamalang kalaban ng pamahalaan, iniutos ko na bukas din, kayong lahat ng mga lalaki ay magpatala ng inyong mga pangalan upang sa gayon ay magkaroon kayo ng katibayan. Ginoong Pinuno, hindi na po ako maghintay ng kinabukasan upang magpatala ng pangalan. Magaling. Bueno, sino naman sa inyo ngayon na magpapatala ng inyong mga pangalan? Makakauwi na kayo. Iniibig na Amelia. Oh, Elias. Maisa ka pa, Paro. Doon po sa inyo. Aba, dito sa amin. Bakit ba tila lumalampas ka pa? Batang Ria. Kaya nga ho pala, Ganda araw sa inyo, mga Indo. Magandang araw naman. Nandiyan po ba si Amelia? Oo, nariyo si Amelia. Suli ka. Salamat po. Amelia. Juana, narito si Elias. Ganda araw po, Limana. Aba, Iya, saan ka ba nagpupunta? Matagal na hindi kita nakikita. Marami akong gawain sa amin, Magwawalis pala kayo. Oo. Kaya niyo, tutulungan ko kayo. Huwag na.
Sige no, sanay ho naman ako sa trabaho eh. Amelia? Amelia? Aba, Elias, kanina ka pa ba? Eh, hindi naman ngayon lamang. Halika, tuloy ka. Halika. Aba, Elias, ang walis ko. Kaya nga ho pala eh. Tuloy ka, Elias. Tuloy ka, huwag kang mahiya. Halika, maupo ka. Alam mo, Melia, gusto ko sanang laging nagpapasyal dito sa iyo eh. Aba bukas naman ang pinto namin sa lahat ng oras para sa iyo Oo nga. Ngunit, nahiya ako sa nanay mo. Sapagkat ko ako'y naririto, palagi na lamang niya akong tinitignan. Bakit? Pangit ba ako? Hindi naman. Alam mo, pinupuri ka nga nila. Magandang lalaki ka raw at mabait. Eh, naniniwala ka naman sa mga sinasabi nila tungkol sa akin? Bakit naman hindi? Alam mo, Amelia, malaman ko nang ibig sabihin sa yung aking... Na ano nga yan, Elias? Alam mo, Ano nga yun? bagong panganak ang aking kalabaw. Alam, talagang maganda ang guya. Oo, maganda. Ha? Yan ba ang ibig mong sabihin sa akin? Oo, Amelia, narito si Berto. Amelia, alis na ako. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. Baka magalit sa akin eh. Tila lumiligaw yata sa iyo. Ganun nga ang kutob ng loob ko, ngunit wala pa naman siyang sinasabi sa akin. At saka, bakit sila magagalit sa'yo? Balita ko'y malupit ang Berto niyan eh. Huwag kang umalis. Wala ka namang ginagawang masama. Baka kung ikaw ay alis, maghinara sila sa'yo. Magandang araw sa'yo, Amelia. Tuloy kayo, Mang Berto. Maraming salamat, Amelia. Napakabuti mo sa akin. Maupo kayo. Salamat. Maupo ka, Elias. Huwag na alis na ako. Hoy, sandali lang. Sino ba ang lalaking to? Isa pong taga rito sa amin. Hoy! Anong pangalan mo? Yes. Yes po. Revolusyonaryo ka? Hindi po. Ikaw ba'y nakapagpatala na sa munisipyo bilang pagkilala sa kapangyarihang Amerikano? Hindi pa nga ho eh. Ganon. Ome! Ano po yung Berto? Dadali natin sa munisipyo ang lalaking ito. Siya ay masamang tao. Mang Berto, utang na loob. Paniwala ninyo ako. Si Elias po'y mabuting tao. Huwag po ninyo siyang isama. Ipinagtatanggol mo siya? Bakit? Siya ba'y lumiligaw sa'yo o kasintahan mo? Hindi ko po siya kasintahan at hindi rin po lumilitaw sa akin. Ngunit alam ko pong mabuting tao siya. Dinaramdam ko, Amelia, na hindi kita mapagbigyan. Hala! Lakad! Ngunit... Lakad! Kung hindi ka man isang revolusyonaryo, maaari namang may nakikilala ka sa mga tauhan ni General Mar. Sino-sino ang nakikilala mo? Wala po akong nakikilala sa kanila eh. Mali. Talagang wala kang nakikilala? Talaga pong wala. Kung ginaganito ang kapatid, ano kanya nagawang kasalanan? Kapatid mo pala siya. Sinungaling niya kapatid mo. Ano kasi sinungaling na sinasabi? Marami. Hindi pa siya nagpapatala. Wala siyang nakikilalang revolusyonaryo. At hindi raw siya lumiligaw kay Amelia. Bakit naman pati paliligaw ng kapatid kaya nga ibasukan mo? Sumusobra kami ito, ha? Saka na, kami. Berto! Sigado! Berto! Anong ibig sabihin ito? Siya ako eh. Hinahadlangan ako sa aking karapatan. Bakit naman gano'n, Ricardo? Kung hindi ko magagawa ang pagsanggal ang aking kapatid, ay lalong hindi ko magagawa ang pagtanggol at sino man sa inyo. Ang kapatid ko'y walang kasalanan. Para kayo mga bata. Hindi dapat mag-away magkasama.
Alam mo kami, kalimutan na niya nangyari. Ano? Sige na! Alalahanin niyo meron tayong gawin na dapat na bantayan. Papaalam po sana ako na lalabas na yung bukas sa umaga. Nahatid ko lang ang aking kapatid at tuloy dadalaw ko sa akin. O sige, pero mag-ingat ka, ha? Baka mamaya ay masalubong mo yung mga tambay natin. Yan, Alias. Okay, Paalam po sa inyo. adios. Ganda! Musika! Wala bang tungkulin nila akong to? Wala po akong nakikita. Baka nagsisinungaling ka, ha? Ito po ang aking sinabi. Ay naman, kasama. Umalis na mga voluntaryo. Bakit sila ba dito? Hindi mo ba nalalaman lalong kahinahinala at mapanganib ang maglakbay sa gabi? Alam ko yun, Inay. Pero hindi ako maaaring mag-aksay ng panahon. Kailangan magkausap kami ng kuya sa lalong madaling pagkakataon. Iiyak ka, Inay. Bakit? Ano nangyari? Si Elias ay dinakip ng mga tauhan ni Berto ayon kay Amelia. Kinakit? Bakit kaya? Ang mabuti pa yun ay pupunta ako sa bayan para malaman kung anong nangyayari kay Elias. Huwag anak, baka pati ito ay mapahamak. Naroon na rin lamang si Ricardo. Baka sakaling mailigtis niya ang kapatid mo. Kung mabuti pa, bukas ng umaga ako nang pumunta sa bayan kung sakaling hindi dumating si Elias ngayong gabi. Huwag na hindi lamang yung pagsamaan ko niya sa inyong pagbabalik, Inay. Kailangan magkausap kami ng masinsinan. Huwag na kayong mag-usap ng kuya mo, anak. Baka pa kayong magkagalit eh. Hindi, Mari, Inay. Sa mabuti at sa masamay, kinakailangan magkausap kami. Bago matapos ang 10 araw na taning sa akin. Kapag hindi ko siya nakuha sa mga sa iyo, ayaw kong papatay sa kanya. Ruben, hindi natin magagawa mo ang gayon. Tungkulin ko, Inay. Naintindihan ko ako, Inay. Tungkulin ko, Inay. Ang mabuti ka niya matulog ka rin. Ilabas ka ng bukas. Gising pa na, anak. At handa na ang iyong armitan. Nagulat naman ako sa inyo. Hindi ka na. Kumain ka na, ha? Ito na ang bahala rito. Magbibihis lamang ako at lalakad na ako. Eh, bakit hindi pa muna kayo kumain? Nagkarumasan na ako. Magpakabuti ka, ha? Inay, huwag na kayo lumakad. Ito na sila. Salamat sa Diyos at dumating din sila. Ano po, Inay? Anak, anong ginawa sa inyo, Bert? Pinagbuhatan po niya ako ng kamay eh. Mabuti na lamang at naroon ng kuya kahit ang nangyari. Silang dalawa nag-away. Ricardo, nasaktan ka ba? Hindi ko naman gaano. Ang lagay eh, nagka-ayos na rin kami. Ang mabuti, magsikay na kayo, ha? Huwag naman mahayap ang mga tao yan eh. Palibase ang tip ng mga magtamang tao kaya wala namang magagawang kabutihan. Ano, hindi ba hayop ang mga tao ganyan? Sa bagay, may katwiro naman sila. Sapagkat hanggang ngayon, si Elias ay hindi pa papatala ng kanyang pangalan, samantalang yan nakautosan. At ang ibig mo sabihin niya, ipagtatanggol mo mga hayop na yan laban sa sarili mong kapatid? Ruben, hindi ko na gusto makipag-usap sa iyo. Hindi kita pinakikialaman sa iyong mga lakad.
Hindi pa nga. Ngunit ako'y nakikialaman sa'yo ngayon. Ibig ang pag-usapan natin ang nakakul sa buhay mo kamatayan. Sa ibig mo, asayaw. Ako ba'y tinatakot mo? Inakala mo ba na aking buhay para lamang isang ibon sa iyong mga palat? Wala akong sinasabi ngayon. Mga anak, maghunos dili kayo. Mag-usap kayo ng mahusay. Utang na loob, Inay. Iwanan niyo kami sandali. Ibig ko lamang sa sarili namin ng pag-uusap na ito. Oo, iiwanan ko kayo. Ngunit, huwag ninyong iwawaglit sa inyong isip na kayo'y magkapatid at iwasan ninyong magkaroon ng isang kain sa ating angkan. Yes, sumama kami sa nanay. May paglilingkod ko siya. Ikaw ang aking paglilingkuran. Liwanagin mo nga ibig mo sabihin. Ang kailangan ko ay makatupad sa aking tungkulin sa'yo bilang isang kapatid. At isang kawalang maghihimagsik na dumudukot at mapatay sa mga taong taksil. Ikaw ay isang taksil. Taksil pa lang isang tao may ibang paniniwala kay sa inyo. Kung gayon isa ka rin taksil sapagkat ibang panindigan mo kay sa akin. Pilosopo ka na, ha? Salamat, sapagkat ang mga pilosopo ay nagsasalita lamang ng mga katwirang batay sa katotohanan. Wala na tayong maraming usapan pa. Sasabi ka sa amin o hindi? Nalaman ko aking ginagawa. Hindi ako para sumama sa mga taong walang katwiran. Kung kami walang katwiran, bibigyan pa ba kita ng pagkataon makapagbago na landas? Iniulit ko siya sa 10 araw na lalabas sa akin para patayin ka. Kung ano gusto mo. Tandaan na. 10 araw lamang ang tanig ko siya. Maiksi ko magsalita ang tunay na lalaki. Mga anak, bakit kayo na kayo mag-usap? Gusto, hindi na ba niyo ako nakikilala? Para kayo hindi magkapatid? Wala ka alam, Inay. Baka may mangyari pa hindi mabuti sa dalawa. Alis na ako, Inay. Baka ako hindi pa makapagpigil. Ruben! Iyak, ang ating ng mga kapatid. Sige na. Mga anak ko, bakit kayo nagkakaganyan? Ito pa yan. Utang na loob na. Huwag kayong kailam. Mga anak ko naman, gusto. Ako ba'y wala nang pinatay nyo? Kuya Ruben, saan naman ninyong nanay? Umagpabrahan na po. Ricardo, sino itong tao ito? Sila po yung aking mga anak. Huwag kayong magsalita, hindi kayo kinakausap. Ricardo, puro ito isang revolusyonaryo. Kaya, kapatid, sasanay lamang kami. Kasama, tayo na. Ba't hindi ka nagsabi? Yun ay pagkakataon mo, bakit mo sinayang? Magpasalamat ka. Nakilala pa kitang ikaw ay aking kapatid. Ricardo! Ruben! Pasalamat ka, tiniligtas ka ng kuya mo sa kabila ng pagtatangka mo siya patayin. Buti pa hindi niya akong iligtas. Sapagkat kung ako'y dinakit ay mawawala pa ng pagkakataon mag-iisang kain. Anong ibig mo sabihin, anak? Tuloy sumpah pinay na hindi ako titigil hanggang di ko siya natadala kay General Mar. Sa buhay o sa patay. Ruben! Bitiwan niyo ako, inay. Anak ko! Nakikinig sa Ricardo! kapatid. Ruben! Paano niyo ako? Bitiwan niyo ako! Ruben! Bakit? Ano nangyari sa inyo? Kailangan kang kumilos ka agad. Bakit nga po? At nang mailigtas mo si Ruben, hinuri daw kagabi ng mga kawan. Sino si Ruben? Yung revolusyonaryong kasama ng iyong ama. Revolusyonaryong kasama ng aking ama? Oo. Ngayon din pinalakad ko.
Senyorita Helen. Si Helen? Opo, ibig ko kayong makausap. Oh, patuloyin mo. Patuloyin mo. Yan ba na pinapasabi sa akin, Torpe? Tuloy na daw po kayo. Helen. Tuloy ka. Hindi nararamdaman ko pinapaghintayan na. Salamat. Meron ba akong may pag-ilig ko sa'yo? Alam mo yung pinsan ko si Ruben ay ginapit na yung mga kawal. Hindi ko lang siya makausap. Maano ba? Yung bang sinabi ka gabi? Oo naman. May kabigan ka ng parang sa kanya. Malalaman ko magagawa mo yan. Ayaw mo lang akong tulungan. Hindi sa ayaw kitang tulungan, Helen. Alam mo baka lamang kita ko Kung ayaw mo ako'y alis na. Sandali lamang, Helen. Talaga bang pinsan mo siya? Oo, talaga ko siyang pinsan. Barja! Oh! Dalhin mo rito si Ruben. Opo, hindi po. Helen, ngayon wala ka na nalalakan. Salamat. Helen, hindi mo ba napapansin ang aking pangangalaga? Kailangan ako, pero bagay naman sa'yo. Ikaw ang dahilan ng lahat. Sa araw at gabi, lagi ka na lamang laman ng aking pag-isip. Kala mo pa, Narito na po si Ruben. Ruben, iwan mo na kami. Ruben, ano nangyari sa'yo? Anong kasalanan ang nagawa mo? Alam mo, talagang hindi kainisan ng ulo nitong aking pinsan. Yan ang madalas namin pagkagalit ano naman kasalanan mo? Bakit hindi mo sa akin sinasagot sa aking tanong? Wala akong kasalanan kung diyan nagawang paglalas sa mga karat. Bakit ka lumaban? Alam mo namang hindi namin kapangyarihan dito. Nakapaisahan sila at hindi nagpakilala. Kaya ang akala ko yung sila na sila mga tao. Gusto man siya. Patawarin mo na siya. Hindi na sinasadyang kanyang paglaban. Oo. Ipagsama mo na siya sa iyong pag-uwi. Salamat, Diego. Salamat. Huwag mo na lamang ulitin yung ginawa niya. Aalis na kami. Adios. Tayo na. Sandali lamang. Bukas ng gabi, ha? Huwag mo kalimutan. Binibin, sino ba kayong pinagkakautangap na ako? Helen ang aking pangalan. Bakit ninyo na lamang ako'y napitiit? At ano naman dahil at ako'y inyong niligtas? Narito ako dahilan sa inyong mga revolusyonaryo. Ako'y anak ni Kapitang Talahib. Bakit ka gumuwi sa pok na ito? Mapanganib ang iyong lagay. Meron akong tungkuling isa sa katuparan. Duduputin ko ang aking kapatid na nagtaksisa at simulain. Sigurado. Ruben, magkulis dili ka. Alalahanin niya siya iyong kapatid at karuso ng iyong mga damdamin. Subalit yan ay tungkulin sinumpaan ko. At hindi ako maaaring magbalik sa aking mga kasama hanggang hindi ako nakatutupad. Ome, naitip siya kung bang lalaking yung kapatid ni Ruben? Hindi naman, ngunit sa akin palagay, malamang na iyon na nga. Bakit ka pinalaya? Saan siya naroon ngayon? Nilakad siya ni Helen kay Mang Diego. At kasama na rin siya sa pag-uwi. Magsama ka pa na ibang tao. Tayo patutungong kala Helen at tingnan natin ang Ruben na yan. Dali! Dalian mo, Ruben. Oo. At lumakad ka na hanggat wala bang taong dumaraan. Mag-ingat ka sana sa iyong paglakad, Ruben. Alam mo, totoong napakahigpit ngayon. Oo, sa sandali matapos ang pagliligpit ko kay Ricardo. Ruben! May taong dumarating. Sino po sila? Dito, Roberto. Nananggi ito kay kabilang tala. Ruben! Mabutit din at nakita ang kay. Ikaw pala, Berto. Okay. Agad kami. Magtutuloy ka. Magandang gabi sa inyong dalawa. Gandang gabi naman. Tuloy, Berto. Helen. Kaya ako nagpunta rito, ibig ko lamang makausap si Ruben. Ang lalaking kinuha mo sa munisipyo. Si Ruben,
Wala na siya rito. Umuwi na siya sa Kalamba. Pinsan ko siya, bakit na kailangan? Baka naman naririto siya, pinagkakailan niyo lamang. Sinabi ko naman sa'yo wala siya rito. Bakit ayaw ka bang maniwala sa akin? Totoo nga, wala nga siya rito. Kung narito, bakit naman namin pagkakaila sa iyo? Siya nga naman. Kamusta naman si Diego? Ang ibig kong malaman ay kung narito si Ruben o wala. Sinabi na sa iyo wala Siya nga naman wala siya rito. Bakit ayaw kang maniwala sa amin? Wala ka bang pagtitiwala? Pinagtatapatan niyo ba ako? Hindi. Bakit hindi? Wala ka na ba talagang pagtitiwala sa amin? Nga naman. Kung kayo nagtatapat, bakit tila kayo balisa? Hindi naman kami balisa Maalinsangan naman Siya rin alinsangan. Nainitan kayo? O ngayon, Berto, naniniwala ka na? Berto, dali ka tinambangan ng ating mga taong sa may tubig. Dali ka! Salamat. Dali ka, Berto. Ruben! Halina kayo. Ruben, hindi ka na. Wala na siya. Salamat sa kagandahan loob niyo. Pinakita niyo sa akin aling mundo. Wala kang dapat alalahanin. Mag-ingat ka lamang, ha? Helen, ako'y aalis na. Subalit ako'y magpapalik basta't may pagkakataon. Tinapad ko lamang ang aking tungkulin. Sige, lumakad ka na. Delikadong tayo muli sa bahay. Diyan ka na. Oo. Kaya lang. Oo. Paligid na po namin lahat ang pook na ito. Subalit wala na po kaming matagpuang kalaban. Hala! Buhatin lahat yung ating mga kasamaan at yung mga kaaway, iwanan! Dali! Kung nandito lamang ang tatay, di sana hindi na tayo nagbabayot pa. Ano magagawa natin? Hindi magtiis tayo. Hindi po may tao. Ito bang matandang ito ang sinasabi mo? Magsalita ka. Opo, sila nga po. Huwag kang magsisinungaling ng tanda kung ayaw mong masaktan. Ayon sa sabi ng taong ito, ay ikaw ang nakakaalam ng kuta ng mga manghihimagsik. Saan tanda? Wala po akong nalalaman. Nalalaman mo tanda? Anak, kahit na anong gawin mo sa akin, ay wala akong masasabi sa tungkol sa mga revolusyonaryo. Talagang wala. Wala po. Wala ah. Pero, alang-alang malaman sa kanya katandaan. Baka nga naman wala siyang nalalaman. Sisatin mo muna bago ka magparusa. Sa pamamagitan ng parusa ay magsisiamin sila. At ang ginawa mong paghadlang na ito, nangangahulugan ng pagsuwi mo sa ating pinuno. At tila malaan ko nang napapansing ikaw ay may pagkagiliw sa mga kaaway. Tandaan mo, Ricardo, na ang ginawa mong pakikialam sa matandang ito ay makararating kay Manchego. Ikaw ang bahala. Kaya na. Maraming salamat, Tiho. Amen? Major Captain Garcia and a Filipino are here to see you. Send them in. Yes, sir. Captain Garcia, the Major will see you now. This fellow came from Tanawan, Batangas to report on Diego Francisco's administration. Let's hear what he has to say. Pagpatuloy ka. Ibig kong ibalita sa inyo na lalong dumadami ang mga maghimagsik sa ginagawang pangmalakad ni Diego Francisco. Ano nalalaman mo tungkol sa pagmalakad ni Diego? Ako'y nakasama ng mga tauhan niya at nakita kong ginagawa nilang pagpaparusa sa mga taong bayan. Nang walang ginagawang anumang pagsisiyasa. Major, this fellow is one of Diego's men. He came to report on the abuses committed by Diego and his men. Can he prove this? Mapapatunayan mo ba yan?
Opo. Ang katotohanan ay wala silang pinatatawad. Ang mga bata, ang mga matanda at mga babae pinarurusan nila. Inaakala ko maghihimak sa bayan. At dadami ang ating kalaban kung hindi kayo magpagpapadala ng mga taong magsisiyasa sa mga pagmamalabis ni Diego. He suggests that we send an investigating party right away before all the peoples take up arms against the government. Captain, tell Lieutenant Jose as soon as he returns from his patrol tomorrow to rest his men and then proceed to Nawan, Batangas and investigate this matter. Yes, sir. Magpapadala kami ng magsisiyasa. Maraming salamat. Kailan kaya malalaglag ang langit sa aking mga palad? Aba, di. Namatay tayong lahat pag nalaglag ang langit. Hindi naman yan ang ibig ko sabihin eh. Anong ibig mong sabihin? Eh, ang puso mong hinihingi ko. Dinawalan ako ng puso. Ikaw naman pala biro ka eh. Huwag kang magmadali. Hindi pinanginayangan mo walang isang bagay kung hindi ganong pinaghirapan. Kailan pa? Kung hindi na tumitibok ang aking puso. Kung ako isang malamig na bangkay na. Kailan mo palang magsalita. Gulat ako sa'yo ngayon. Nangyari maramot ka. Labis mo naman akong pinahihirapan. Kailan mo ba ako sasagutin ng tiyak? Sa Sabado ng hapon ay malalaman mo ang aking pasya. Umaasa ko, Amelia. Mga kasama, mula ngayon ay muli tayong manatili na malapit sa ating pinagkukutaan. Sapagkat nalalaman ko na ang ating mga kasama ay kailangan ng ating tulong sa kanilang kagipitan. Nasisiyahan ako sapagkat nababakas ko sa inyong mga muka ang pagtugon sa tawag ng ating bayan. Mabuhay ang imagsikat! Mabuhay! Oy! Tawag to ninyo. Oh, Totoo bang mahadlang ka sa pagpaparos ng mga kawal? Totoo. Sapagkat si Betty nagpaparosa ng wala namang ginagawang pagsisiyasa. Ang mga bata, ang mga matanda, binubugbog nila. At kung sabihin ko siya nga kung may utos ng pagpaparosa niya, hadlang ka pa? Hindi ko wala may paliwanag. Nasa ginagawa natin yan, ay lalong dumarami ang mga maghimagsik. Samantalang hangad natin ay papakamo sila. Ikaw ay nakikilam. Ha? Ngayon ay mamamatay ka, ha?
Anong kailangan mo? Kung meron ka mang gustong gawin sa akin, bayan mo ako makapagpaliwanag. Hindi ko na kailangan pa magpapaliwanag mo. At dapat mo malamang ako hindi tumitigil sa paghahanap ng pagkakataon para ito'y mapatay. Mag-alis ka na ngayon. Lord, bakit Ricardo? Anong nangyari sa'yo at may sugat ka? Nakipag-away ka ba? Nakaway ka si Diego. Subalit ayaw kong paniwalaan ni Ruben. Talagang hindi. Hanggang ngayon pa naman nagsisinungaling ka pa. Paniwalaan mo ako, Ruben. Nakaway ko si Diego. Binalang ko na sa aking sarili ang pagsama kay ni Ramon. Salamat anak at naliwanagan mo na rin ang mga bagay na ito. Kaya paniwalaan mo si Ruben. Hindi ako makapaniniwala, Nay. Ruben, paniwalaan mo. Ngayon pa naman, akala mo yung mga... Oh, ito'y panahon na para magpahit ka ng utang. Ruben! Parang awa mo na sa kapatid mo, Ruben. Inay, utang na loob, balik ka riyan. Umalis ka, Nay, kung hindi mo gusto malapatang kita, Nay. Utang na loob, Inay! Utang niya. Ruben! Ang malaking ngayon sa ating kilusan ay ang ating kapwa Pilipino na sumasanib sa ating mga kaway ngayon. Patayin ang takina yan. Mga kaya! Kumain siya! Sitaw nyo! Tumayo ka riyan! Yan, kapatid kong taksil. Magagawa kung siya'y patayin sa daan. Subalit tulad ng aking naipanako, ay ipakikita ko sa inyo ngayon kung paano gagawin yung pagpatay sa isang taksil. Gawin mo ang iyong tungkulin, Ruben. Kapitan, ako yan. Mga kasama, lumapit kayo pagmasdan kung paano ang gagawin yung pagdugo sa isang pusong pinalalay tayo ng dugong masama. Ruben, kapatid ko, ngayon ba naman kasi nagpapagod loob? At saka mo pa ako kapatid. Kung sa kamatayan ng hatol sa akin, ay bayaan mo na ibang pumatay sa akin. Alang-alang man lamang siya, ay hindi magkapatid. Wala akong kapatid na taksil sa bayan. Ricardo, magsisi ka na't nalarap na oras mo. Itiwan mo ako! Ruben! Sandali lang. Ruben! Huwag mong gawin yan, anak. Utang na loob na yun. Umalis ka riyan. Tumabi ka sa bilhin eh. Ruben! Sa oras na saksakin mo si Ricardo, ay itatara po ito sa aking puso at ituturing kong ikaw ang nakamatay sa akin. At kung magkagayon, ay hindi ka magtatamumpala sapagkat isusumpa ka ng aking kaanulan. Ruben, nais kumakausap ang inyong ina. General, para naniniwag. Aling Maria, nais ba ninyong iligtas ang kasama ng inyong anak? O naparito kayo upang ipagsanggal ang isang taksil sa bayan? General, hindi ko po inililigtas ang kasama ng aking anak, kundi ang kanyang pagsisisi. Kung ang lahat po ng nagsisisi at nagbabalik loob ay papatayin, nasaan pa po ang katarungan? Ano bang ibig rin yung sabihin? Ang aking pong anak ay kusang umalis sa bayan upang sumalib sa inyo, sapagkat nakita niya't napagkuro-kuro na masamang tao si Diego at gayon din ang kanyang mga kasama. May katibayan ba kayo? Opo, bago po tumakas si Ricardo, ay pinukpok muna niya sa ulo si Diego. Bakit hindi nalaman? Nandoon ba kayo? Wala po. Ngunit, ang aking pong anak ay hindi sinungaling. Tanungin po ninyo si Ruben kung hindi totoo ang lahat ang aking sinasabi. General, ang katunayan ay ang revolver na kay Ruben ang siyang naagaw ko kay Diego at siya ko rin pinalo sa kanyang ulo. Totoo nga ba, Ruben? Totoo ba ang kanyang sinabi? Totoo po. Alagan mo ang kanyang kapos. Ricardo. Ruben, Ricardo, dinaramdam ko lahat ang nangyari. Wala ko na lahat. Aling Maria?
Masasamahan ko kayo sa ating 2 taon sa amin sa hangganan. Ibig ko lamang makausap ang inyong mga anak. Maraming salamat po. Mauna na ako sa inyong mga anak. Lumapit kayo. Nay! 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 Inay. Inay. Ako sila. Ako sila, Inay. Sino gumanap sa inyo, Inay? Sargento. Miguel. Huwag tumitin. Nagbabayad siya. Nagbabayad siya, Inay. Salamat po. Kung sa akin pagkamatay ay matututunan magpakalalaki at maipagtatanggol na ating inundan ay maligaya akong nangyari. Ay magtatuloy. Ano nangyari? Inay. Sino may gagawin niya? Inay, saan ka pupunta? Papatayin ko ang tumampalasan kay Inang. Nahihipang ka pa? Ano mangyayari sa mag-isa ron? Huwag kang makialam! Inay! Sige, balik mo eh. Mga kapatid ko, sumpa natin sa ibabaw ng libingan ng Atina na siya'y ating ipaghiganti. Inay, sinusumpa kung hindi ako susugot hanggang hindi nagbabayad ng mahal ang mga may kagagawa ng iyong kamatay. Inay, ang aming buhay na nagmula sa inyo'y babalik namin sa pamamagitan ng paghiganti. Inay, tatlong bayan kami ng iyong kaluluwa. Kuya, pabayan mo sa akin si Sargento Miguel. Pabayaan mo siya sa lalong higit na dapat siya magbayad sa mga kamay ko. Inilig sa'yo, Ruben. Hindi Marias. Huwag na kayo magtalo at meron ako naisip na paraan. Anong paraan, kuya? Ang makakuha ng pinakamahaba ay siyang papatay kay Sargento Miguel. Ang pinakamaigsi ay siyang papatay kay Diego. At ang panggitna ay kay Berto. Talagang sa akin si Sargento Miguel. Akin si Diego. Magaling. Magaling at nakakul sa akin si Berto. Dudukutin natin maitim na puso ng tatlong yan at pagkatapos ialay natin sa puntod ng ating ina. Tayo maghiwa-hiwalay. At hindi magbabalik ang sino man hanggat hindi natutupad ang kanilang tungkulin. Ang bawat makatupad sa kanyang tungkulin ay sasama sa isa upang madaling matapos ang ating mga hangarin. Kakaintindihan pa tayong tatlo? Oo. Sino yan? Yeah. Bakit ka na pa rito? Malamig ng gabi.
mo pinatay ang ilaw. Ano ang sabihin niya? Mahabang salaysay. Ganyan ang malungkot na pagkamatay ng aking ina. Nagmamadali pa naman ako sa aking pag-uwi upang ibalita sa kanya ang magandang pagkakaunawaan ng ating mga. Nakikilala na sa kanya din. Salamat. Amelia, marahil ay hindi na muna tayo magkikita hanggang hindi ko napapatay si Sergeant Miguel. Bakit mapahamak? Kailangan ko ipagiganti ang aking ina. Mag-ingat ka sana at huwag kang makalimutan ng pagtawag sa Diyos. Oo, mahal ko. Salamat sa inyo, Paalam. Elias! Robin, lubos kong dinaramdam ang pagkamatay ng iyong ina. Nadarama kong sakit ng iyong kalooban sapagkat ako rin naman ay pinanawa na ng ina. Kung ako lamang may magagawang tulong ngayon. Meron kang maitutulong sa akin. Anong tulong magagawa ko sa inyo? Ako naatasan ko makikita ito. Kaya kung maaari lamang na siya iimbitahin mo rito, ay ako nang bahala sa lahat. Magagawa ko yan. Ngunit kung siya lamang din ay papatayin mo, huwag ka sanang lilig ka ng anumang iman. Akong bahala. Yan ang bahay sa Sargento Miguel. Sige, umalis ka na. Huwag mong kalimutan si Lady Amelia. Kailangan ko siyang makita. Opo. Sargento Miguel! Sargento! Sino ba yan? Ako si Berto. Bakit? Pinatatawag ka naman, Diego. Sandali lang at pagbibis ako, ha? Berto, tayo na. Tayo na. Huwag kang kikilos. Sino ka ba? Ako si Jazz. O, ikaw naman, Berto, panibiro. Tayo na. Hindi ako nagbibiro. Ako si Jazz. Ikaw ang pumatay sa aking ina. Bibigay ko siyang pagkataong hindi may pinagkaloob sa kanya.
Panginoon ko. Sa inyong kaharian, ang kaluluwa ng aking mga magulang. At gayon din po, mahal kong Diyos. Iligtas mo po sila sa mga pangalaman. At huwag mo po siyang papapayaan. Sapagkat siya na lamang ang tanging naalala sa akin. Bakit ba lagi kang malungkot, Amelia? Total, nasa kabilang buhay na din lamang ang mga magulang mo. Ipanatak mo ang kalooban mo, anak. At si Elias, ay huwag mo masyadong alalahanin. May awan Diyos sa kanya, ililigtas siya sa mga panganib. Salamat po yun po. Napakabuti niyo sa akin. Ito, kakain na tayo. Sabi na, Amelia. Tayo na. Inay, natupad ko na ang aking pangako sa inyo. Patay na ang umutang ng inyong buhay. Ngunit ako hindi titigil hanggang hindi nababayad ang lahat ng mga may utang sa inyo at sa ating ng bayan. Sa pamamagitan ng tapak na ito'y lilipulin ko ang lahat ng mga ganit. Elias! Elias! Helen, kailan kaya maulit ang ating pagsasalong katulad ito? Huwag ka mag-alaala, Diego. Marami pa naman tayong pagkakataon eh. Oh, paano, Diego? Ako'y uuwi na. Hinihintay na ako yung nanaanggi eh. Abaw, ikaw mo susunod. Paano di ihatid na kita? Huwag na. Si Berto na lang maghahatid sa akin. Bakit? Ayaw mo bang paglingkuran kita? Hindi sa ganon. Kinakailangan magpahinga ka. Ikaw nga ang pagod na pagod eh. Kung ano man ang nais mong pagawa sa akin, hindi ko mahihiya. Baka naman magsawa ka ng pakikiusap ko sa'yo. Helen, kailan man ay hindi ako maaaring magsawa. Yan ay tandaan. Basta't sabihin mo lamang. Berto? Helen, hanggang sa muli. Tayo na, Berto. Diego. Sino yan? Ricardo? Oo. Nagbalik ako upang ipaghiganti ang kamatayan ng aking ina. Mayroon! Magsisi ka na ng iyong mga kasalanan. Sa iyong ginawang pagpatay at pagpaparusa sa iyong mga babae. Huwag. Utang na loob. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Wala na akong maibibigay sa iyong pagkakataon. Huwag. Huwag mo akong patayin. Maawa ka. Ricardo. Huwag. Maawa. Ikaw ba'y natutong maawa sa mga taong iyong pinapatay? Hindi ka dapat mabuhay, Diego. Magsisi ka mga takla yan. Ngayon, Ricardo. Ipatatantad ko ng tinggang iyong katawan. Ala, tawagin si Berto kina Helen. Dali! Sasabay mong aharap sa kamatayan ng ilang pang mga magiging maksik na katulad mo. Ngayon din kami! Helen, masyado na yata nainom ko ah. Hindi naman. Para bihibihira lang naman kita maimbitahan eh. Yan nga naman. Inom ka pa. Sige oh. Sige. Alam mo, Helen, pag napangasawa mo si Man Diego,
Magsasawa ka sa lahat ng bagay. Sa kwarta, sa alahas, sa pagkain, at mabubuhay kang parang reyna. At baka, Helen, hindi mo nalalaman kung gaano kayaman ang amo ko. Naku, Helen, kung nalalaman mo lamang... Kain mo eh. Talaga, mayaman ang amo ko talaga. Si Mandigo, mayaman talaga, mayaman. Sige, ubusin mo na yan. Ubusin mo na. Konti na lang eh. Sige, ubusin mo na. Helen, alis na ako ha. Salamat. Hindi, alis na ako. Marami rin salamat. Sige, buhatin niyang hayop niya at dali sa mga dito. Kayong lahat ay pinulong ko ngayong gabi upang ipamalas ko sa inyo ang baksik ng kapangyarihang nais ninyong buwagin sa pamamagitan ng inyong mga sirang pag-iisip. Kailanman ay hindi kayo maaaring magtagumpay. Yan ay sinasabi ko sa inyo ng tahasan. Ano yan? Diego, ayan pa ang siyang magsik, si Ruben, ang kapatid ni Ricardo. Ang akala yata ng mga taong ito'y maaari silang magtagumpay sa pakikilaban sa atin. Ipinagbibigay alam ko sa inyong lahat na ito ay ilan lamang sa mga maghihimaksik na mamamatay ngayong gabi. Hanggang bukas, kayong mga kamag-anak at mga kaibigan ng mga napipit dito, kapag hindi kayo magtatapatukol sa kilusan o magbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga maghihimaksik, ay walang salang haharap din sa kamatayan bukas ang mga nalalabi pang bihag. Ala, ipagpatuloy. Ibig kong makakausap nila. Saan? Basta sumunod ka sa akin. Sige, tabi. Sige. Preparen! Apunten! Fuego! Yeah, ito lang sa amin. Ilyas, Amelia, Ilyas, bakit ka na parito? Hindi mo ba naman nanganganib ang iyong buhay?
Kung makita ka ni Diego at ang kanyang mga tauhan, Wala na tayong panahon. Sabihin mo kay General Ma na kailangan kumilos siya bago magbukang liwayway. Baka hindi na niya abutin ang buhay ng mga bilanggo. Pasasamahan kita kay Pedring. Pedring, samahan mo siya, Medya. Mag-iingat ka sana. Malayo pa ba tayo? Malapit na tayo. Yan na lang si may patingan. Ayun na. Dustin, bakit? Nakita ko si Pedro na may kasama na isang babae na hindi natin kilala. Pero sila dinakip. Pedring, bakit ka nagsama ng isang babae dito? Hindi mo nalalaman ito itaguan nating lihim? Utos po ni Elias. Utos ni Elias, bakit? Bakit hindi ka magsalita? Ha? kailangan gumawa ng parang ngayon din. Maaaring mapamak si Elias at maubos silang magkapatid. At maaaring mapamak ang buong bayan. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo linunakin ang sinasabi mo? Meron ka bang nalalaman tungkol kay Elias, Ricardo at Ruben? Sa kanilang tatlong mga kapatid? Pagsalita ka! Ricardo, namatay na. Namatay si Ricardo at si Ruben. Opo, paniwala ninyo po. Pinapatay sila ni Mang Chico. At bukas na gumagay, papatay na iba nilang kasamaan, kaya gumawa kayo ng paraan. Kayo lamang ang tanging pagkasa nila. Juan, Andoy, Tiago. Ngayon din ay lalakad tayo. Sipunin niyo ang ating mga katawan. Ngayon din gabi lalakad tayo. Ako po muna Padre, sa kanila, Mira. hindi ka marin sumama, Kapitan. Ngunit ito na aking Kapitan, yan ang utos ko. Ikaw na lamang ang bahala rin sa kuweba. Tingnan mo ang ating mga kasamang nasugatan. Hay na. Gwardiya. Sabihin mo kay Berting siya na ang bahala mag-ayos ng lahat, ha? Apo. At huwag akong gigisingin kahit sino pa man ang mangailangan sa akin. Apo. Sige na, lumabas ka na. Huwag kang alis dyan sa labas ng pinto, ha? Apo. Sisigat mo dadalhin ang buhay mo. Tatandaan mo ba ako? Sino pa? Si Elias, kapatid ni Ricardo de Ruben at pinatay ninyo. At ikaw na rin at ang iyong mga tawanan siyang pumatay sa aking ina. Kaya Diego, humanda ka at susunod ka sa kanila.
Patawarin. Maawa ka. Patawarin. Maawa. Ikaw ba'y natutong maawa sa aking mga kapatid? Yes, wag. Wag! Yeah! General, meron po mga kawalan dumarating at may kasamang mga Amerikano. Maganda kayo. Atri! At may dala pong banderang puti na papalapit dito sa atin. Huwag pa rin. Talubong natin siya. Bakit naman kayo, bro? Asintindi kayo. Siya po si Teniente Jose, sugo ng mga Amerikano. Magsalita kayo, Tiniente. Kami pinaparito sa ikapapayapan ng lahat. Alam na sa tanggapang pangkalahatan ang ginawang pagmamalupit dito nila Diego. Sa halip na magpatayo ng mga paaralan, pagamutan at mga bagay na ikaunlad ng bayan, ay pawang pag-iimbot at kasama ng kanyang idinulot sa bayan. Hindi namin kayo sinisisi sa inyong pag-aklas. At kung ipagkakaloob ninyo sa amin ang inyong mga sandata, ay pinangangako namin sa inyo na ang patakaran ng pamahalang Amerikano ay dudulot namin sa inyo sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan. Ipagtatayo namin ang paralan ng inyong mga anak. Ipagpapagawa namin ang mga pagamutan at bibigyan ng mga gamot ang inyong mga may sakit. At tutulong kami na mapaunlad ninyong bayan at matangkilik ang inyong mga mamamayan. Mabuhay ang demokrasya! Marami ng hirapan dinanas sa mga tao. Ang ibig ko lamang malaman ay kung ano naman ang mayahandog ninyong tulong upang sila'y muling maniwala. Sapagkat ayaw na naming muling maulit ang isang pamahalang katulad ng itinatag ni Diego. He says his people have suffered a lot. And he wants to know what assurance you could give them that Diego's administration will not be repeated. Tell him we will recommend to the provincial governor that he be appointed mayor of this town immediately. Upang maniwala kayo sa katapatan ng kanilang layunin ay irerekomenda kayo sa gobernador upang siyang mamahala sa bayang ito. Kung gayon ay nasisiyahan na ako at maasahan ninyong tutulong ako sa lahat ng pagkakataon. Ahalis na ako. You're leaving now, sir. Tayo ang hiniralang mamahala sa bayang ito. Ikakalooban namin kayo ng buong kapangyarihan. Kung ano man ang inyong kailangan, sa ikabubuti ng inyong bayan, tanggapan, pangkanatan sa Manila ay nahandang tumulong sa inyo. Salamat, Gobernador. Mabuhay General Mar! Mabuhay demokrasya! Handa akong umarap sa batas sa mga nagawa ko. At ako naman ay magsusunod.